Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at sa ating programa na paborito nyo na, ang Dear Mama Mia. Welcome sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia. Sa lahat po ng mga bago nating subscribers, sa lahat ng bago nating mga followers, syempre hello po sa inyong lahat. Bukod po dito sa ating YouTube channel, meron din po tayong mga pages sa Facebook po, Mama Mia Cagayan de Oro, as well as sa ating TikTok account. So paki-visit nyo naman at paki-bigyan nyo na lang ng follow. And syempre maraming salamat. maraming salamat sa lahat po ng nakikinig sa atin araw-araw, na binibigyan talaga tayo ng pansin at lagi tayong pinapakinggan kahit ano pa man ang kanilang gawin sa bawat araw na lumilipas sa kanilang mga buhay-buhay. Inaabangan talaga tayo. Maraming thank you. At sa lahat din po ng mga bago nating subscribers, hello and welcome, and maraming salamat sa pag-click ng subscribe button. Nako, kahit nandito pa rin tayo sa pagninilay-nilay natin dahil nga Semana Santa pa rin ngayon, pero eto tayo at atin pa rin bibigyan ng pansin ang inyong mga kwento. At syempre bago yan, ang inyo munang mga pa-shoutout. Hello kay Ricky Boy, maraming salamat. The Plantitas, thank you so much. First time niya raw mag-comment, listener lang po ako, pero halos lahat ng videos nyo ay napakinggan ko na. Hi Tina from Ifugao, maraming salamat. Thank you din kay Melrose Maldia. Thank you Melrose. Listener since 2023. Ay naman, thank you. Renifel Pilorina, maraming salamat sa mga taga Dubai, UAE. Kim, maraming thank you din sa iyo, Kim. Jamie Rodriguez, Talia Bacornay Labto, maraming salamat. Pat B, thank you, listener daw from Dammam, Saudi Arabia. Ayun, Josel Gacho, maraming salamat. Antonio, ayan, thank you, Antonio. Ayan, hello din kay Jonalyn Rojas, The Sec 2980. Maraming salamat sa iyong pagkikinig. Arman Declaro, sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa may Taytay Rizal, hello po sa inyo. Pupunta po kami dyan, charot lang. Sa mga susunod na mga kasi may balak ako mag-business. Tignan muna natin, ha? Hello kay Maria Rapada, Liza Chen, maraming thank you. Sabi niya, once a cheater, always a cheater. Hindi ako naniniwala sa ganon. May mga pagkakataon kasi na nagbabago din naman ang tao, nagmamature din naman. Pero ang tanong, kung nagmamature ba sa'yo o hindi? Yun naman talaga ang napakalaking tanong doon. Lori Anoyo, Gimaras Girl, maraming salamat. Shout out daw sa kanyang Ma'am Melva Maog at sa tatlo niyang anak. Hello po, maraming thank you sa inyong pagkikinig. Ami Ibanez from Singapore, maraming thank you. Lady Grace, 1909, salamat sa'yo. Dina Aliparo, thank you. Lakwatsa, maraming salamat. Susana Bazer. Mama Rinon, thank you Mama Rinon. Jeneline Mendez, have a nice day too. Jeng Duyaw, salamat. And sa lahat daw ng mga taga Quezon City, thank you so much. Mahal na mahal daw niya si Frendo Duyaw all the way from Newcastle. Mag-ingat ka parati dyan, mahal. Oo, mag-ingat ang mga mahal kasi minamahal. Charot lang. Mas lalo mag-ingat yung walang nagmamahal kasi walang nagsasabing mag-ingat. Ay, sakit. Hi kay Rosel Ann, maraming salamat. Watching from Pampanga. Colasio, maraming thank you. Marilo Basmayor, thank you so much. Sheila May Magan from Kingdom of Saudi Arabia, maraming salamat. Hello daw sa mga anak niyang si Sam and si Third. And sa Magan, family of General Santos City. Morpins Vlog, maraming thank you sa'yo. Bon sa Plan, thank you din. Taletsky Lumage, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nag-comment na hindi ko pa po nababasa, thank you sa inyo. Huwag kayong magsasawa, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nababasang comment. Ako naman, magbibigyan ko rin kayo sa mga susunod pang araw at sa mga susunod pang panahon. Mag-antay-antay lang at baka sa susunod ang inyo na pong mga kwento o di kaya ang inyo na namang mga pa-shoutout ang ating mababasa dito sa ating channel. Nako, bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Sino ba dito ang takot magmahal? Sino ba dito ang takot umibig? O sino ba dito yung mga sinuwerte na unang subok pa lamang sa pagmamahal,
yun na agad, jackpot na agad. Oh, swerte-swerte nyo naman, lalo kung hindi naman kayo nakaranas ng mga kakaibang klase ng trauma, yung trauma na nagpapabago talaga ng tao, yung traumang nakakadurog talaga ng puso at ng buong pagkatao. Ang swerte-swerte nyo kung hindi nyo yan pinagdaanan. Pero, tingnan natin kung pagdadaanan din ba ito ng ating letter sender ngayong araw na ito. Ating pakinggan ang kanyang kwento dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga taong unang subok pa lamang ay nahanap na nila agad ang taong mamahalin nila at mamahalin din sila ng wakas. May mga tao naman na nakakailang beses munang umibig bago talaga mahanap ang taong itinadhana at itinalaga para sa kanila ng kapalaran. Ikaw, kung hindi maganda ang una mong pag-ibig, susubok ka bang muli at susugal ka bang muli kahit alam mong pwede kang masaktan ulit? Dear Mama Mia, kumusta sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa sa YouTube? Maraming salamat po kung isa man ako sa mga masuswerteng nagbibigay sa iyo ng mga kwento na mapagbibigyan mo ng panahon at oras para maibahagi sa inyong mga listener. Ako po si Luis. Mama Mia, ang ikukwento ko po sa inyo ay 2 taon ko na ring itinatago sa baol. Dahil po na-inspire ako sa mga kwentong napapakinggan ko, ay naisip ko na rin na baka pwede na i-share ko ang sarili kong storya at baka may mapulot ding aral sa akin ang inyong mga tagapakinig. Taga-probinsya po ako, Mama Mia. Medyo may kaya po ang pamilya ko. May mga mumunting ari-arian po kami sa probinsya na iniwanan ng tatay ko. Pero Mama Mia, alam mo ba, ang pinakapangit sa pagkakaroon ng mga ari-arian ay ang pagkakaroon mo rin ng stress dahil sa away sa mga hatian ng parte ng ibang mga pagkamag-anak doon sa ari-arian na yon. Kaya para makalayo ako sa gulo ay umalis muna ako sa amin. Maghihintay na lang ako kung ano ang magiging desisyon sa pagpaparte ng mga ari-arian na yon. Sa Maynila po ako nagpunta. Medyo mahirap maghanap ng trabaho, kaya kung ano yung unang tumanggap sa akin, ayun na agad ang sinunggaban ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay isa po akong security guard sa isa pong establishment dito sa Quezon City. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero marami pong natutuwa sa akin dahil sa 2 dahilan. Kasi lagi nilang sinasabi na gwapo daw ako, Mama Mia. Bakit hindi daw ako mag-artista sa itsurang taglay ko? Sinasabi ko na lang na mahiyain kasi ako. Hindi sila naniniwala na mahiyain ako kasi ang pangalawang dahilan po kaya maraming natutuwa sa akin ay dahil po sa pagiging palabati ko sa kahit na sinong tao. Sa lahat ng taong nakakasalubong ko, kahit pa yung hindi mga customers sa aming establishments ay binabati ko po. Tinutulungan ko sila kapag kailangan nila ng tulong sa pagbubuhat ng kahit ano pa. Mabait naman po ang kasama ko, kaya ayos lang sa kanya pag iiwan ko siyang mag-isa kasi nga may tutulungan ako na mga buhatin. Pero Mama Mia, bukal po sa loob ko ang ginagawa kong pagtulong sa kanila. Nahihiya nga po ako minsan kapag inaabutan nila ako ng pera bilang pasasalamat sa pagtulong ko. Pero para naman po sa ikapapanatag ng loob ko, kapag inaabutan po ako ay hinahati ko na lang at binibigay ang kalahati noon sa kasama ko. Kaya pati mga katrabaho ko ay maganda din po ang samahan ko sa kanila. Well, maliban po sa aming head ng security, masyado po siyang madami laging napapansin lalo na tungkol sa akin. Pero ang catch po, hindi naman siya madalas lumabas sa opisina niya. Anyway, hayaan na lang natin muna siya. Mabalik po ako. Ayun nga po ang maganda
sa akin, Mama Mia. Bukod po sa sabi nila ay gwapo ako, maganda rin talaga ang relasyon ko sa lahat ng mga customers ng aming establishment. Kahit marami po sila kung minsan, Mama Mia, ay wala po akong nakakaligtaang batiin. Yung iba nga na mga suki na ay kilalang kilala ko na. Pati na ang kanilang mga kwento ng kani-kanilang buhay ay alam ko na rin. Oo, Mama Mia. Kilala ko ang palaging pumupunta sa mga establishments namin maliban na lamang sa isang babae na palaging nakasuot ng shades at sa asawa niya na kahit kailan, kahit batiin ko pa ay hindi man lang ako nginingitian. Ang malala pa ay hindi man lang sila tumitingin sa akin. Para akong hangin. Hindi lang ako, Mama Mia, kundi lahat din ang nakakasalubong nila nang umingiti sa kanila ay parang hangin lang na hindi nila nakikita. Sinabi ko na nga po sa sarili ko na sana magkaproblema sila at ako lang ang nandito para sila na mismo ang lalapit sa akin para hingin ng tulong ko. Pero, Mama Mia, na-realize ko rin, parang masama po yata yung iniisip ko. Kaya binawi ko na lang din po. Dahil nga po sa sila lang ang kakaiba kaya ang dami kong naiisip. Kaya sinabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko simulan nakausapin sila para naman sumagot. Para naman maisip nila, Mama Mia, na may tao palang gusto silang makausap. Isang araw, umaga yun, Mama Mia, at masaya akong nakabantay sa labas ng aming establishment. Biglang dumating yung babae, Mama Mia, na sinasabi kong hindi ko kilala. Kaya naman binati ko siya ng good morning, pero hindi niya ako kinibo. Binati ko ulit siya, Mama Mia, at ang sinabi ko, ang ganda-ganda ng umaga. Pero hindi pa rin siya kumibo, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko, dapat ay kulitin ko siya para naman makausap ko siya. Ganun talaga akong tao, Mama Mia. Makulit ako. Gusto ko na lagi akong pinapansin lalo na kapag kinakausap ko. Ma'am, may maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong ko. Wala. Simple niyang sagot. Salamat, sabi ko. Ano? Salamat, ma'am. Anong sinasabi mong salamat dyan? Salamat dahil sa tinagal-tagal na nakikita ko kayo ay napatunayan ko na nakakapagsalita pala kayo. Nangiinsulto ka ba? Pabalang niyang tanong sa akin. Naku, hindi ma'am. Kasi naman po kahit kailan hindi ko nadinig ang boses niyo. Kahit paulit-ulit na kayong nagpupunta rito. Ngayon pa lang ang unang pagkakataon na narinig ko kayo. At bakit kailangan mong madinig ang boses ko? Sayang kasi ma'am. Anong sayang? Tanong niya. Ayan po, ang ganda pala ng boses niyo tapos hindi niyo man lang pinaparinig sa iba. Alam mo Manong, kung wala ka namang importanteng sasabihin, pwede ba wag ka nang makipag-usap sa akin? Kasi ganun ako kung wala akong importanteng sasabihin, hindi na lang ako magsasalita. Sana ikaw din. Sabi niya. Ay, ganyan din po ako. Inaasar mo ba ako? Tanong niya na magkasalubong na ang kanyang mga kilay na kitang-kita ko kahit naka-shades pa siya. Po, bakit niyo naman po na itanong? Ewan. Sige na, iwan mo na ako dito. Hihintayin ko lang ang partner ko. Okay lang ma'am, sasamahan ko na po kayo. Ano? Pwede ba bumalik ka na nga sa trabaho mo? Yes ma'am, dito nga po ang trabaho ko at dito po ang pwesto ko. Mama Mia, sabi niya ay siya na lang daw ang lalayo. Pero sabi ko wag na at baka mapano pa siya sa labas. Sabi ko ako na lang ang lalayo ng 2 hakbang para hindi ako masyadong malapit sa kanya kung yun ang kinakaasar at kinakaasiwa niya. Tinanong niya ako kung nang-aasar ba talaga ako. Sabi ko hindi. Sabi naman niya wag ko raw siyang kausapin at baka makita pa raw kami ng partner niya at siloso daw yun. Sabi ko hindi naman siguro ako paghihinalaan.
ng kaniyang partner dahil isa lamang akong hamak nga si Q. Huwag ka ngang madrama dyan. May pa si Q ka lang kapang nalalaman. Basta wag mo na lang akong kausapin, pwede ba? Sabi niya. Sige po. Salamat. You're welcome po, ma'am. Mama Mia. Lahat ng sinasabi niya ay sinasagot ko kaya ang sabi niya wag ko na lang daw siyang kausapin. Pero sinagot ko siya na nag-welcome lang naman ako sa pasasalamat niya. Sabi niya, inulit niya na wag ko na raw siyang kausapin pa. Mama Mia, nakulitan siya sa akin dahil bawat sabi niya na wag ko siyang kausapin ay sinasagot ko siya ng oo. At kapag nagpasalamat naman siya ay sinasagot ko siya lagi ng welcome. Mama Mia, sabi niya wag na raw akong sasagot sa lahat ng sasabihin niya. Kaya ilang minuto din kaming natahimik doon. Hindi na rin ako nakapagtiis, Mama Mia, at sinabi ko na bago pa ako tuluyang manahimik sa buhay niya ay magpapakilala muna ako. Pinakilala ko ang pangalan ko. Ma'am, ako nga po pala si Luis. Basta kapag may kailangan kayo, sabihan niyo lamang ako. Oo na, sige na, sagot niya. Ma'am, ang unfair po, no? Unfair? Anong unfair? Kayo po, unfair po. Ano bang sinasabi mo na naman? Kasi ma'am, nagpakilala ako sa'yo tapos kayo hindi nagpakilala sa akin. Bakit ba ako magpapakilala sa'yo? Hindi naman ako nag-a-apply ng trabaho. Sabi niya. Tumawa ako, Mama Mia, dahil talaga namang nakakatawa yung hirit niya. Pero hindi po siya natawa at ang sabi niya, pagiging sarcastic daw yun. Okay lang po yun, ma'am. Mama Mia, tinanong ko siya kung anong pangalan niya hanggang sa sinabi niyang Monica. Ay, Ma'am Monica, ang ganda pala ng pangalan niyo. Bakit ayaw niyong sabihin? Pangungulit ko ulit sa kanya. Pero hindi na siya sumagot dahil naiinis na siya, Mama Mia. Hindi ko na po talaga siya kakausapin nung sinabi niyang wag ko na siyang kausapin. Pero nakita pa din pala kami ng partner niya na magkausap. Nung huminto ang kotse ng partner niya sa harap ng entrance ay kitang-kita ko kung gaano kananlilisik ang mga mata nito. Kasi bumaba ito ng kotse at tumayo sa tabi ng driver's seat. Hindi niya man lang pinagbuksan ng pinto si Ma'am Monica. Sa halip nga po ay yung matalas na tingin niya ang sumalubong kay Ma'am at kahit hindi nagsasalita ay kitang-kita ko kay Ma'am Monica ang takot, Mama Mia. Na para bang nanginginig siya kasi nahihirapan siyang buksan ang pinto ng kotse. Si Ma'am Monica naman ay parang kawayan na nakayuko lang. Kahit naglalakad ay nakatingin sa sahig ng walang lingon-lingon. Hindi siya nakatingin pero halatang ramdam niya ang matalas na titig ng partner niya. Naging malaking palaisipan tuloy sa akin ang tagpong yun, Mama Mia. Kahit nung nasa quarters na ako ay hindi maalis sa isip ko ang eksenang nasaksihan ko nung umaga. Hindi ko alam kung bakit parang naging masyado naman akong interesado sa mga nangyayari. Kaya buong magdamag kong pinag-isipan kung papaano ko malalaman kung ano bang nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya hindi ako nagsayang ng panahon. Kinabukasan mismo ay inabangan ko si Ma'am Monica. Ma'am Monica, tawag ko sa kanya nung makita ko siya. Huwag mo nga akong lapitan. Pero ma'am, sabing huwag mo akong lapitan at huwag mo akong kausapin. Kahit tingin, huwag mong gawin sa akin. Bakit po? Tanong ko. Anong bakit po? Sinasabihan kita, lumayo ka sa akin. Ma'am, alam ko pong may problema. Bakit hindi niyo po sabihin sa akin? Baka makatulong ako sa inyo. Wala akong problema, Luis. Kaya hindi ko kailangan ng tulong. Kung may problema man dito, kung may problema man ako, ikaw yun. Ma'am, huwag naman kayong magalit sa akin. Gusto ko lang namang makatulong. Wala ngang problema. Bakit ba ang kulit mo? Hindi totoo yan, ma'am. O sige, tama ka nga. May problema nga pala. Kaya kailangan kong ayusin. Pupunta ako sa management para i-report ka. Sabi niya. Ma'am,
Kung ayaw mong report kita, please lang wag mo na akong kausapin. Sige ma'am, kung yan ang gusto mo. Oo, yun ang gusto ko. Sige po ma'am, sabi niya. Sabi ko. Nagpasalamat siya sa akin, Mama Mia. Sabi niya, okay nang wag na akong sumagot. Tutal, ay doon naman daw ang pwesto ko, ay bumalik na ako sa pwesto ko. Pero Mama Mia, bago ako makaalis ay tinawag ko muli siya. Ano na naman yan? Dito po ako naka-assign ngayon, ma'am. Hay nako, ako na nga ang lalayo sa'yo. Ingat po, ma'am. Huwag mo na sabi akong kausapin. Ma'am, hindi ko naman kayo kinakausap, pinag-iingat ko lang kayo. Pwede ba, Luis? Huwag mo na akong pakialaman. Kaya ko ang sarili ko, kaya please naman. Nag-sorry ako sa kanya, Mama Mia, dahil halatang inis na siya sa akin. Aalis na sana siya pero bigla ko na naman siyang tinawag. Ano na naman? Tanong niya. Ma'am, sorry pero hindi kasi ako mapakali. Baka pwede pong makiusap. Anong pakiusap? Bigyan niyo lang po ng closure ang mga pag-aalala ko. Ano ba to, relasyon? Bakit may pa-closure ka pang nalalaman dyan? Please ma'am, bigyan mo lang ako ng closure tapos tatahimik na ako. Bilisan mo, baka dumating na ang partner ko at makita ka na naman niya na kinakausap ako. Sige po, unang tanong ma'am. Bakit po ba kayo parang laging natatakot? Ano bang pakialam mo kung takot ako, Luis? Pulis ka ba? Hindi naman po, concerned citizen lang po. Pwes, lumabas ka doon at tulungan mo yung mga taong natatakot tumawid ng kalye. Ma'am naman, nakukuha pang mag-joke. Luis, hindi ako nagjo-joke. Ang hirap mong kausap. Ma'am, ano? Bakit po ba hindi ako pwedeng makipag-usap sa inyo? Para sa ikatatahimik ng kalooban mo ha, hindi lang ikaw ang ayaw kong kausapin, marami kayo. Lahat? Tanong ko. Oo, lahat. Masaya ka na? Bakit po? Bakit kailangan laging may sagot sa'yo, Luis? Simple lang. Ayoko makipag-usap. Anong nakakapagtaka doon? Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Sabi ko. Nagtaka siya, Mama Mia. Sinabi ko na kung ayaw niyang makipag-usap kahit kanino, bakit kinakausap niya ako ngayon? Nagalit pa siya sa akin at sinabing dahil makulit ako. Sabi ko, Mama Mia, ang huling tanong ko ay bakit po siya laging naka-shades kahit na nasa loob na siya ng establishment. Lalo pa siyang nainis sa akin bakit daw pati pag-shades niya ay pinapakialaman ko pa. Sabi ko dati kasi hindi siya nagsasalita pero napatunayan ko na hindi naman siya pipi nung kinausap niya ako. Kung naka-shade siya, sigurado naman ako na may paningin siya kasi ngayong naglalakad siyang mag-isa ng walang kasama at walang stick. So anong dahilan ng kanyang shades kahit madilim naman ang paligid? Sabi niya ay gusto niya lang pumorma. May mali raw ba doon? Sabi ko wala. O okay na ba? Ngayong nasagot ko na lahat ng tanong mo. Sana naman huling pakikipag-usap ko na to sa'yo ha? Kaya pwede ba, wag mo na akong kausapin o tawagin kapag nakikita mo ko. Mama Mia, susundin ko na sana ang gusto ni Ma'am Monica. Kaso sakto na namang dumating ang partner niya at nakitang kinakausap ko si Ma'am Monica. Nakita ko na naman yung hilakbot sa mukha ni Ma'am Monica nang makita niya ang partner niya. Paglapit niya po ay hindi niya pinansin si Ma'am Monica. Sa halip po ay sa akin siya dumiretso. Mas malaking lalaki siya sa akin. Kaya ang dali sa kanya nakwelyuhan ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot, Mama Mia. Tinitigan ko siya ng diretsyo kahit halos sa kalinan niya ako noon. Mabuti na lang po ay nakita kami nung kasamahan kong guard na nakapwesto sa pintuan. Agad siyang tumakbo palapit sa amin at inawat niya ang partner ni Ma'am Monica. Nakipag-usap naman ang kasamahan ko na ayusin ang gulo sa maayos na paraan. Tsaka po dumating ang head ng security. Nakita niya po pala sa CCTV ang kaguluhan. Kaya agad niya akong pinapunta sa opisina niya at humingi siya ng dispensa sa partner ni Ma'am Monica.
Mama Mia, dalawa po kaming involved sa gulo. Pero ako lang po ang kinausap ng head security. Tapos ako pa ang lumalabas na nagsimula ng gulo. Pinagsabihan niya ako at binigyan ng babala na kapag kinausap ko pa ulit si Ma'am Monica ay matatanggal daw ako sa trabaho. Mama Mia, ang akala ko noon ay kaya ako ang pinag-iinitan ng head namin ay dahil ganun talaga ang ugali niya. Pero may mas malalim palang dahilan. Isang gabi nang nagro-ronda ako sa building, pumunta muna ako sa basement parking para i-check kung maayos ba ang lahat doon. Pero nang paliko na ako sa susunod na pasilyo ay laking gulat ko nang madinig ko ang boses ng head ko na may kausap. At ang kaniyang kausap ay walang iba kundi si Sir Abel, ang partner ni Ma'am Monica. Napatigil ako, Mama Mia, at hindi ko napigilang makinig. Hindi ko na nadinig ang mga una nilang pinag-usapan pero ang huling usapan nila ay nagpasalamat ang head namin kay Sir Abel. Hindi ko alam kung anong pinagpapasalamat niya pero mas nagulat ako nang sabihin ni Sir Abel na sa susunod daw ay may ibibigay ulit siya sa head namin. Basta daw ayusin niya ang trabaho niya at baka doblehin pa daw niya ang presyo ng serbisyo nito. Umatras na lang ako, Mama Mia. Inuna ko na lang rondahan ang likod ng building. Baka mapasama na naman ako sa head namin at lalo lamang akong pag-initan. Pero kahit natatakot akong mawalan ng trabaho, para sa akin ay dapat may gawin ako sa problema ni Ma'am Monica. Alam ko, Mama Mia, na may pinoproblema siya. Alam ko na may pinagdadaanan siya. Kakausapin ko pa rin siya. Pero gagawa ako ng paraan na hindi na halatang kinakausap ko siya. Isang hapon, Mama Mia, nakatayo ako sa pwesto ko nang dumating si Ma'am Monica. Hindi kami nagkatinginan, Mama Mia, pero nagsalita ako. Halos parang bulungan ang naging usapan namin noon. Ma'am, wag na lang po kayong tumingin sa akin. Ha? Ako ba? Yes, ma'am, wag po kayong tumingin. Gusto ko lang po kayong makausap. Luis, hindi ka ba talaga titigil? Hindi ka ba nadala sa mga nangyari? Ma'am, pasensya na. Hindi po ako pakialamerong tao pero kasi nagigilty ako sa nalaman ko kung hindi ako kikilos. Hindi ako patatahimikin ang konsensya ko. Nakita mo na naman yung nangyari. Gusto mo bang madamay? Wala po akong pakialam, ma'am. Basta kailangan may gawin ako. Alam mo, pangarap mo ba talagang maging martir? Gusto mo bang magpatayo ng ribulto? Ribulto po? Oo, kasi parang pangarap mong maging bayani. Hindi naman po. Pero naniniwala po kasi ako bilang tao. Dapat lang ay tumulong ako kapag may mga maling nangyayari sa kapwa ko. Luis, may hangganan ng pagtulong. Nakita mo naman si Abel. Muntik ka na niyang saktan kaya wag mo nang hintayin na matuloy niya ang pananakit niya sa'yo. May laban naman po ako pag sinaktan niya ako. May laban? Talaga ba, Luis? Sa laki ni Abel, wala kang laban doon. Ma'am, sa batas po meron akong laban. Ganon din po kayo. Luis, wag mo nang idamay ang sarili mo. Wag mong guluhin ang buhay mo. Bakit po, ma'am? Ano po ba si Sir Abel? Wag mo na siyang intindihin. Yang sarili mo na lang ang isipin mo. Please lang, wag ka nang pumasok pa sa gulo. Ma'am, wag ka sanang magagalit. May itatanong po ako sa inyo. Ano yun? Pabulong kaming nag-uusap noon, Mama Mia. Mahal niyo po ba si Sir Abel? Matagal po siyang hindi nakasagot. Kaya sabi ko ang ibig sabihin ng kanyang pananahimik ay hindi. Sumagot naman siya na hindi raw niya mahal. Hindi raw. Anong hindi? So ano po? Mahal ko siya, Luis. Siya lang ang dumamay sa akin nung panahon na kailangan ko ng makakasama. Pero ma'am, hindi naman yun sapat ng dahilan para takutin niya kayo, di ba? Pinoprotektahan niya lang ako, sabi niya. San po? Safe naman kayo dito, bakit kailangan niya kayong takutin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Nakikinig ako, ma'am.
Mama Mia, haharap sana siya sa akin pero pinigilan ko siya. Sabi ko wag siyang humarap sa akin at baka dumating na namang bigla ang partner niya at makita kaming magkausap. Kaya pabulong din siyang nagsalita. Sabi niya wag ko na raw siyang kausapin para hindi kami makikita ng partner niya na magkausap. Pero sabi ko kapag kailangan niya ng tulong ay nandito lang ako. Sabi niya wala raw siyang tulong na kailangan mula sa akin. Sabi niya bakit daw parang gusto kong magkaproblema siya. Bakit ba gustong gusto ko raw na magkaroon sila ng problema ng partner niya para raw ba makahiling siya ng tulong sa akin. Sabi ko hindi naman ganon. Mama Mia, kinulit ko pa siya ng kinulit. Sabi niya ayaw niya raw talaga na magkaroon ng gulo at ayaw niya akong madamay. Pero Mama Mia, ang sabi ko, hindi naman po niya kasalanan kung madadamay ako. Gusto ko lang tumulong. Tinanong niya ako kung ayaw ko raw ba talagang tumigil. Mama Mia, kinausap ko pa siya ng kinausap. Tahimik kami at halos hindi bumubuka ang mga bibig namin. Pero sinabi ko na mukhang hindi siya masaya sa partner niya. Tinanong niya ako kung paano ko raw nasabi. Dahil sabi ko, hindi ko naman nakikita sa mga mata niya na masaya siya. Mas expressive kasi ang mga mata. Paano mo naman nasasabi na hindi ako masaya lagi akong naka-shades? Kasi ma'am, yung shape ng kilay niyo, halatang hindi kayo masaya Mama Mia, mula noon ay naging ganun na kung mag-usap kaming dalawa ni Ma'am Monica. Kahit nakukulitan siya sa akin ay hindi naman siya tumitigil na sumagot sa mga sinasabi at tinatanong ko. Parang pakiramdam ko na sa tuwing kinakausap ko lang siya, tsaka siya nagkakaroon ng kausap sa buhay. Parang ang tagal niyang walang nakakausap. Yun nga lang, parang kaming mga baliw na nagsasalitang mag-isa. Kasi sa tuwing nag-uusap po kami ay hindi kami nagtitinginan at dapat nakaiwas sa kuha ng CCTV ang mga bibig namin para hindi halatang gumagalaw. Kasi po tama po pala ang naiisip ko na paraan ng pag-uusap namin. Dahil Mama Mia, sa nalaman ko na ang security head namin ay palaging ipinapanood kay Sir Abel ang mga footages ng CCTV kung nasaan man si Ma'am Monica. Kaya pala nalalaman ni Sir Abel ang bawat kilos ni Ma'am Monica. Iniisip ko kung yun ba ang nadinig ko na binabayaran sa kanya ni Sir Abel. Ang ipaalam sa kanya ang lahat ng ginagawa at kilos ni Ma'am Monica. May mali po ata sa ginagawa ng head namin. Alam kong pwede naman niyang ipapanood ang footages, pero ang alam ko kung emergency lamang. Tsaka ang ginagawa ng head namin ay parang pang-iispiya na sa pribadong buhay ni Ma'am Monica. Kaya mula noon Mama Mia ay nag-isip ako ng paraan kung papaano ko maibubunyag ang mga maling nangyayari doon sa aming establishments. Mama Mia, isang umaga ay nagbantay ulit ako dahil dun ulit ang pwesto ko. Nakita ko si Ma'am Monica at binati ko siya. Good morning Ma'am Monica. Umiiyak po ba kayo? Tanong ko nung mapansin ko na parang umiiyak siya. Akala ko ba, Luis, nagkakaintindihan na tayo? Saan, ma'am? Na hindi mo na ako kakausapin. Bago ko po sagutin yan, ma'am, may CCTV po kasi. Baka makitang gumagalaw ang bibig nyo. Baka isipin nila nag-uusap tayo. Dun po kayo humarap sa glass window. Sumunod naman siya sa sinabi ko, Mama Mia. Dun sinabi niya, ewan daw kung bakit nakikinig siya sa akin na kailangan niyang umiwas sa CCTV. Sabi ko, para yun sa proteksyon niya. Ang sabi naman niya, ang proteksyon niya raw ay kapag hindi ko siya kinakausap. Mama Mia, sabi ko hindi ko naman mapapalampas na kausapin siya lalo ngayong nakikita ko siyang umiiyak. Bakit ba? Kahit tumawa ako dito, bakit kailangan mong makialam? Tanong niya. Hindi naman po ako nakikialam. Concern lang po ako sa inyo. Bakit nga? Tanong niya ulit. Para sa security niyo. Kasi po, di ba, security guard ako? Pilosopo ka. Bakit ginagawa mo ba ito sa lahat ng taong nandito? Ay, opo, ma'am.
Hindi niyo lang po napapansin kasi wala po kayong pinapansin dati. O ayun pala eh. Napaka-busy mo pala kaya magpaka-busy ka na lang sa pagka-concern mo sa iba. Tapos pwede ba, Luis, lubayan mo na ako? Ma'am, alam kong kaya niyo po ako kinakausap kasi may gusto kayong sabihin. Sabi ko. Naging sarcastic na naman siya, Mama Mia. Ang sabi niya, ang gusto niya raw sabihin ay lubayan ko raw siya. Sabi niya, siya na lang daw ang iiwas sa akin dahil nakakahiya naman daw sa akin. Kasi paulit-ulit na siyang nakiusap hindi ko pa rin ginagawa. Mama Mia, sabi ko kahit umiwas siya ay mangangamusta at mangangamusta pa rin ako. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang mawala ng trabaho. Tinanong ko kung ipapatanggal ba niya ako pero ang sabi niya hindi raw siyang magpapatanggal sa akin, kundi ang partner niya. Mama Mia, aalis na sana siya. Nung bigla na lang bumagsak ang shades na suot niya sa sahig. Natanggal ang kanyang salamin. Mama Mia, nakita ko po na may black eye siya kaya tinanong ko siya. Pero agad niyang binawi sa akin ang salamin niya. Nagsorry ako at sinabi kong wag na siyang umiyak. Pero paulit-ulit siyang nakiusap sa akin na wag ko na siyang kausapin. Mama Mia, tinanong ko kung ang partner ba niyang si Sir Abel ang may gawa nun. Pero sabi niya wala daw akong pakialam. Inulit ko sa kanya, Mama Mia, na mali ang ginagawa sa kanya ng partner niya. Pero ang sabi niya, ako daw ang mali. Sinabi niya na raw sa akin na wag ko siyang kakausapin. Pero nangingialam pa rin daw ako. Naging makulit pa rin ako, Mama Mia, at ininsist ko pa rin sa kanya na tutulungan ko siya. Pero ang sabi niya, ang kulit-kulit ko raw. Mama Mia, sinabi kong mas kailangan niya ng isang taong marunong makialam. Tinanong niya ako kung sino raw ba ako sa buhay niya. Buhay niya raw yun kaya siyang mas nakakaalam. Ma'am, oo nga po, buhay niyo po yan at hindi niyo po dapat na pinapayagan na saktan kayo ng sino man. Alam mo, Luis, kung hindi dahil sa'yo, hindi naman niya ako sasaktan. Ayan, sinabi ko na ha. Kaya please, lubayan mo na ako. Nang matahimik na rin ang buhay ko. Mama Mia, nagmamakaawa siya sa akin. Nakikiusap. Umiiyak na siya. Kaya sabi ko, sige tatahimik na lang ako. Pero sana, hindi na siya muli pang sasaktan ng partner niya. Ang sabi naman niya ay mabait naman daw si Abel. Siloso lang daw talaga. Ma'am, wala naman pong problema kung siloso yung partner nyo. Basta hindi po dumadating sa ganyan na sinasaktan kanya ng pisikalan. Nagpasalamat siya sa akin sa pagmamalasakit ko sa kanya. Pero pinakiusap niya ulit sa akin na pakinggan ko ang sinasabi niya at wag na wag ko na raw siyang kakausapin pa. Mama Mia, habang nag-uusap po kami ay biglang sumulpot si Sir Abel. Hinila niya si Ma'am Monica na halos maitumba na at saka ako sinugod. Tinulak niya ako kaya natumba ako sa sahig. Pinagbantaan niya ako, Mama Mia, na papaalisin niya ako sa trabaho. Pero hindi ako nagpasindak. Kaya sinabi ko na alam ko ang ginagawa niya kay Ma'am Monica. Pero hindi din siya natinag at muli akong hinila mula sa kwelyo at sinalyan niya ako sa isang pader. Inulit niya ang pagbabantaan niya pero mas bayolente ng pagbabantaan niya dahil gugulpihin niya raw ako hanggang sa ako ay malumpo. Tsaka niya ako muling itinulak kaya bumagsak ulit ako sa sahig. Nakita ko ng kaladkarin niya si Ma'am Monica papuntang elevator. Hindi na ako nakahabol dahil nahirapan akong tumayo. Nalaman ko na kaya pala nalaman ni Sir Abel na magkausap kami ni Ma'am Monica dahil agad itong itinawag sa kanya ng head security namin. Nalaman ko na ang head security namin ang tumawag kay Sir Abel para i-report na kinakausap ko si Ma'am Monica. Kasi nung mismong araw na yon ay hiningi ko ang footage ng pananakit sa akin ni Sir Abel para meron akong ebidensya. Pero wala na raw ito, Mama Mia. Binura na raw ito ng head namin kasi mapupuno na raw ang memory ng recorder. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya, Mama Mia. Pero paano ko ba lalabanan ng mga maling nangyayari? Kailangan ko ng konkretong pruweba. Matapos yun, Mama Mia, alam mo ba na ako pa ang pinagsabihan ng head namin na isang mali na lang daw ay siya na ang magpapaalis sa akin kahit walang complaint galing sa ibang tao. Sabi niya kayang-kaya daw niyang gawin yun sa akin.
Lalo akong nanlambot dahil hawak nila lahat ng baraha. Pero kahit ganon ay hindi ako basta-bastang susuko. Paalis na sana ako nang mapansin ko sa monitor ng CCTV mula sa basement parking na andun pa pala sila Ma'am Monica at Sir Abel. At kitang-kita ko ang mga nangyari. Binuntal ni Sir Abel si Ma'am Monica. Pagkakita ko noon ay tumakbo ako agad sa basement. Sinigawan po ako ng head namin pero hindi ko na po siya pinansin. Mama Mia, dun po sa basement ay humahangos akong dumating. Nakasalubong ko si Ma'am Monica na umiiyak. Ma'am Monica, nasan si Sir Abel? Tama na, Luis, please. Hindi, ma'am. Mali yan. Tama na, Luis. Wala na siya, umalis na siya. Kumusta ka, ma'am? Anong nararamdaman mo? Tanong ko. Pero nakiusap siyang hayaan ko siya. Kaya lang Mama Mia, hindi ko naman magagawa yon lalo't babae siya at nakita ko na may black eye pa rin siya. At yung kabilang mata naman niyang may bagong black eye. Nanggigigil ako lalo Mama Mia. Sabi ko mas lalo ngayon na kailangan ko siyang protektahan dahil nakita ko kung paano lang siya sinasaktan ng partner niya. Tinanong niya kung anong ibig kong sabihin. Sabi ko nakita ko ang ginawa ng partner niya sa CCTV kaya agad akong napatakbo sa basement. Mama Mia, umiyak siya. Sabi niya hayaan ko na lang daw. Huwag ko na lang daw idamay ang sarili ko. Kaya niya raw ang kanyang sarili. Sa tingin niyo ba ma'am patatahimikin ako ng konsensya ko? Ngayon pang nalaman ko na talaga ang totoo mong kalagayan? Maraming salamat sa concern mo Luis pero ano ma'am? Kung ayaw niyong magreklamo, ako ang magrereklamo. Kung ayaw niyong magdemanda, ako ang magdedemanda. Sabi ko, wag na nating paabutin dyan, Luis. Ayoko ng iskandalo. Ma'am, hindi naman po natin ipagsasabi sa ibang tao, pero kailangan pong malaman ng batas ang mga nangyayari sa inyo. Mama Mia, noon ay may inamin sa akin si Ma'am Monique. Paano, Luis? Nung huling nasa pulisya kami, binaliktad niya pa ako. Na kaya niya yun nagawa dahil yun sa panlalalaki ko. May binayaran pa siyang tao para lang patotohanan ng mga sinabi niya. Tapos binulungan niya ako na sisirain niya ang pagkatao ko kapag hindi ko inatras ang reklamo ko sa kanya. Wala akong magawa, Luis, dahil sa takot. Pag walang reklamo, walang kaso. Wala naman akong ebidensya eh. Pero siya, merong mga nababayaran. Sabi ko, Mama Mia, akong bahala. Ako ang bahalang kukuha ng ebidensya. Sabi ko, magtiwala lamang siya sa akin. Mama Mia, doon ay umiyak siya. Nang sabi niya matagal na raw niyang gustong umalis sa relasyon nilang dalawa pero para raw siyang preso ni Sir Abel. Sa tuwing tatakas raw siya ay sinasaktan siya. At sinasaktan raw ni Sir Abel ang mga taong tumutulong sa kanya. Hindi raw nalalaman kung sino ang mga gumagawa ng pananakit pero alam niya raw na si Sir Abel ang may gawa noon. Tinanong ko kung nasaan ang mga magulang niya. Ang sabi ni Ma'am Monica ay nasa ibang bansa na raw. Ayaw raw niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo dahil mga matatanda na raw ang mga ito at may mga sakit na rin. Ayaw niya raw na baka mapano pa ang kanyang mga magulang. Sabi ko naman, Mama Mia, na iintindihan ko siya. Mama Mia, sabi niya ay pupunta na raw muna siya sa unit nilang dalawa. Sabi ko, wag na muna at baka ulitin yun ni Sir Abel ang ginawa niya. Mama Mia, ang sabi ni Ma'am Monique, basta raw walang nakikita si Sir Abel na kausap niya ay hindi naman daw ito magagalit. Sabi ko, safe ang kinaroroonan namin dahil walang CCTV sa parting yon ng basement. Kaya siguradong hindi niya makikita o hindi makikita ni Sir Abel na magkausap kaming dalawa. Mama Mia, sabi ko, kahit hindi kami nakikitang magkausap, alam ng head namin na pinuntahan ko siya. Kaya sigurado pa rin na malalaman ni Sir Abel na magkausap kaming dalawa. Inamin ko kay Ma'am Monica na yung security head namin ay kakuntsaba ni Sir Abel. Binabayaran siya para i-report ang lahat ng ginagawa ni Ma'am Monica at ipapanood ang mga CCTV footages sa kanya.
Mama Mia, sabi niya, ayaw daw niyang madamay ang kahit na sino. Sabi ko, Mama Mia, pag-usap na lang kami sa mga bahagi ng building na hindi abot ng CCTV. Mama Mia, marami pa siyang tinatanong sa akin. Tinanong niya ako kung ayos lang ba sa akin na madamay ako sa mga gulo ng buhay niya. Pero sabi ko, Mama Mia, hindi na ako makakaatras nito dahil alam ko kung anong mga nangyayari. Makokonsensya ako. Hindi ako patutulugin ng konsensya ko kapag wala akong ginawa. Sige Luis, ikaw na lang ang bahala sa lahat. Mag-ingat ka ha. Oo ma'am, salamat, tara na. Gaya nga ng inaasahan ko, Mama Mia, nang puntahan ko ang head namin para hingin ang CCTV footage ng pambubuntal ni Sir Abel kay Ma'am Monica ay wala na ito. Binura na naman niya. Pero ini-expect ko na yun, Mama Mia. Kaya hindi yun kasama sa plano ko. Nang makalingat ang head namin ay agad akong pumunta sa opisina niya kung nasaan nandun ang mga monitors ng CCTV. Sa isang tagong pwesto ay naglagay ako ng sarili kong kamera na kita ang buong monitor pati ang pwesto ng head namin. Matagal nang nasa akin ang kamera na yon at kaya pala hindi ko binibenta yon ay magagamit ko pa pala yon. At yun na nga ang araw na hinintay ko. Kayang mag-record ng kamera ko ng 12 to 18 hours kaya nang pinindot ko ang record button ay umalis na rin ako kaagad. Hinintay ko na lang ang magiging bida sa kuha ng kamera ko, Mama Mia. Walang iba kundi si Sir Abel. Sinabihan ko na si Ma'am Monica na humanda na sa mga mangyayari. Handa din siya sa isang sakripisyo para lang tapusin na ang kalbaryong dinadaanan niya. Nagpunta kami sa basement at nag-usap ni Ma'am Monica. Tumapat talaga kami sa CCTV. Tsaka ko iniwanan si Ma'am Monica at nagpunta na ako sa lobby. Ilang sandali pa ay dumating na si Sir Abel. Walang pasabi ay bigla niya akong sinuntok ng ilang beses at hinanap si Ma'am Monica sa akin. Siyempre nalaman niya lahat dahil sa sumbong na naman ang head namin. Matapos niya akong masuntok ng ilang beses ay sinabi ko na nasa basement si Ma'am Monica na agad naman niyang pinuntahan. Sa kinatatayuan ni Ma'am Monica sa basement ay hindi siya umalis. Kaya nang saktan din siya ni Sir Abel ay kitang-kita yon sa CCTV. Kaya sumugod na agad ako at nilabanan na si Sir Abel. Ang hindi niya alam ay bago pa siya dumating ay tumawag na ng pulis si Ma'am Monica kaya agad siyang pinusasan. Dinala kami lahat sa office ng security head. Nang hinihingi na ng pulis ang footages ng CCTV ay sinabi ng head namin na walang na-capture dahil kahapon pa nasira ang system ng CCTV namin. Pero nang sabihin ko na okay lang dahil may sarili naman akong kuha, ay tsaka ko kinuha ang tinago kong cam at ibinigay yun sa mga pulis. Nang buksan ng mga pulis ay nakita niya ang buong pag-aamok ni Sir Abel sa mga monitors ng CCTV at nakita din dito kung paano binura ng head namin ang mga kuha. Wala nang ligtas si Sir Abel pati na ang security head namin, Mama Mia. Kaya agad silang dinala sa presinto. Pagkatapos ng ilang araw, Mama Mia, ay nakita ko si Ma'am Monica sa labas ng lobby ng building. Na good morning siya sa akin. Natawa naman ako dahil inunahan niya pa akong mag-good morning. Mama Mia, ang gandang tignan ng mga ngiti niya. Kasi wala na ang suot niyang shades. Kita na ang ngiti ng kanyang labi, lalong-lalo na ang ganda ng kanyang mga mata. Sabi niya, Mama Mia, sa tinagal-tagal raw ng pagsasama nila ni Sir Abel, ngayon pa raw siya hindi nakapagsuot ng shades. Mama Mia, tinanong ko siya kung bakit biglang gumaling at ang bilis mawala ng black eye niya. Sabi niya magic raw yun ng makeup kaya naitago ang kanyang black eye. Mama Mia, natawa naman ako at sinabi kong buti pa ang mga babae. Kasi nga, may pwede silang gawin para maitago ang mga mancha sa kanilang mukha. Sabi ko, baka pwede akong bumili ng makeup niya. Tumawa naman siya, Mama Mia, yung tawang masayang masaya. Mama Mia, natutuwa raw siya sa mga nangyari. Nagpasalamat siya sa akin dahil ako lang daw ang nagtagumpay na tulungan siya. Yung iba daw, Mama Mia, noon ay pinabubugbog ni Sir Abel. Mama Mia,
Nakulong nga talaga si Sir Abel. Nag-file din siya ng iba pang mga kaso dito. Doon ko sinabi sa kanya na napakahiwaga ng buhay. Minsan, marami talagang karmang dumarating. Napag-usapan namin ang tungkol sa karma, Mama Mia, dahil nabanggit niya sa akin na binugbog pala nung isang araw si Sir Abel sa loob ng kulungan. Halos raw hindi makilala ang mukha nito. Siguro nga dahil sa maangas nitong personalidad kaya nagalit sa kanya ang ibang mga preso at binugbog siya at pinagtulungan. Mama Mia, halos malumpo raw si Sir Abel sa pambubugbog na yon. Alam mo, Ma'am Monica, siguro alam na niya ngayon kung gaano kasakit ang mga ginagawa niya sa'yo at sa iba pang mga tao. Sabi ko, napakahiwaga talaga ng buhay. Napakahiwaga ng karma. Kahit sa tinagal-tagal ng panahon, meron talagang babalik sa'yo mula sa mga ginawa mo noon. Sabi niya sa akin. Napakahiwaga nga talaga ng buhay, Mama Mia. Kasi hanggang ngayon, ay napakaganda ng naging relasyon namin ni Ma'am Monica. Monica na lang pala. Dahil ang relasyon naming dalawa ay hindi na lang bilang boss at security guard, kundi relasyong mas matamis na. Oo, Mama Mia. Naging kami na ni Ma'am Monica. Yun pa din ang trabaho ko pero may-ari na ng isang security agency. Dahil sa wakas ay natapos na din ang gulo sa partihan ng ari-arian namin at nakuha ko na po yung para sa akin na siyang pinangsimula ko po ng itinayo kong agency. At kami na pong dalawa ni Monica ang may hawak ng agency na yon, Mama Mia. Ako naman ay may kinuha din akong unit sa katapat ng kanyang kondo. Dahil malapit lang ako ay doon ako kumakain sa unit ni Monica tuwing hapunan pero hindi po ako doon natutulog. Mama Mia, nakakahiya pong aminin pero old-fashioned po kasi akong lalaki. Para sa akin ay magsasama na lang kami pagkatapos na ng kasal. Yes, Mama Mia. Napag-uusapan na rin naming dalawa ni Monica ang kasal. Si Abel po pala, Mama Mia, ay nakakulong pa rin. Hindi lang pala si Monica ang ginawa niya ng masama. Marami ang nagkaso sa kanya, Mama Mia. Yung mga ex niya dati. Lahat yon ay nadagdag sa mga kaso kaya naging mahaba ang sentensya niya. Mama Mia, si Monica naman ay nagpaplano din na magsisimula ng kanyang own clothing line. At ang pwesto niya ay ang isang commercial unit sa ibaba ng kondo kung saan ako nakatira. Kinuha niya agad ito ng mabakante. Pero bago po ako matapos, Mama Mia, ay gusto ko lang pong ihabol ang isang kwento. Kung bakit ba ako masyadong na-attach sa problema ni Monica. Nang mamatay po kasi ang tatay ko, Mama Mia, at nanay ko po ay nagkaroon ulit ng karelasyon nung bata pa ako. At ang taong yun, Mama Mia, ay nakita ko pong laging sinasaktan ng nanay ko. Matagal na rin pong wala ang taong yun sa buhay namin. Bago po pumanaw si nanay ay nawala na ito sa buhay namin. Kaya naman mula noon ay pinangako ko sa sarili ko, ayokong makakakita ng babaeng sinasaktan ng lalaking kanyang karelasyon. Ang gusto ko, Mama Mia, ay makitang masaya ang bawat babae sa buhay ko. Ang gusto ko ay makitang inaalagaan ng mga lalaki ang mga babae. Kasi yun naman talaga dapat. Ang mga babae ay mahina po pagdating sa pisikalan. Kaya dapat ang mga lalaki ang mas mag-alaga at magprotekta sa kanila. Hindi dapat natin ginagawang mga lalaki ang pananakit sa isang babae lalo't walang panama ang lakas nila sa lakas natin. Dapat marunong tayong magkontrol. Kahit galit na tayo sa ating mga partners o kung sino mang babae, kahit ano pang magawa nila, dapat tayo na ang umiwas para saktan sila. Nakakababa po kasi ng pagkatao at pagkababae ang pananakit ng pisikal. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Luis.
Alam mo, Luis, nakakatuwa ka. Sana nga lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mo na lang. Yung mga lalaking ang tingin sa mga babae ay parang mga babasaging mga gamit na laging iniingatan, laging pinoprotektahan. Totoo naman, may mga babae din kasi talaga na nakaka-trigger, nakakapag-provoke. Pero tama rin naman si Luis. Kapag kayang umiwas, kayo na lang ang lumayo. Kayo na lang ang umiwas bago pa kayo ang makasakit. Maraming salamat, Luis, sa pagtitiwala mo nitong ating programa at sa pagbibigay mo ng pahintulot para ating mai-ere ito dito sa ating channel. Kung kayo po ay merong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyong i-share sa atin, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-share ang video na to. At kung meron po kayong mga kaibigan na hindi pa nakapag-subscribe, please do tell them to subscribe and click the notification bell para po lahat tayo ay updated sa tuwing may bagong kwento na ilalabas dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, thank you so much sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyo.